Matindi talaga yung epekto nitong gera sa atin na hindi ko maintindihan bakit hindi, parang wala. Parang mas busy pa sila sa impeachment, mas busy pa sila na sagutin yung mga pronouncement ni Claire Castro, mas busy pa sila na i-debunk o sabihin yung mali. Hindi kaya banat ba yung napupolitika din yan? Kasi di ba ang OFW, Duterte yan. So bakit ko nga naman pa-prioritize mga yan, ayaw sa akin ng mga yan. Duterte Parang yan, di ba? ginagantihan, gano'n. Oo, pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede. Pwede. Isa sa mga sinabi ni VP Sara sa Australia, yung utang ng Pilipinas. Ang laki daw ng inuutang natin sa loob ng 3 taon, wala daw tayong nakikitang projects. So, agree tayong lahat doon. Pero ang sagot ng PCO kanina is, ano daw, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay, ewan ko, binago niya pati May yung, pati yung statement ni Claire Castro na yun doon daw sa total na utang na yun, baka daw nakakalimutan ni VP Sara na kasama yung tatay niya doon sa mga nangutang at isa sa mga pinakamalaki ang inutang. Tama naman nun, yung total ng utang, which is about 17 trillion na nga, no? Pero, ang context dyan, sa panahon ni PRRD, yung buong termino niya, 7 trillion yung inutang. 3.5 trillion noon, kalahati noon, doon sa COVID, na walang president, no? Namumroblema lahat ng mga bansa noon. Etong si Bongbong Marcos, third year pa lang niya, 4 trillion na ang inutang niya. Wala naman tayong nakikitang major infrastructure. Puro ayuda. Di ba? Yung mga pinangalandakan ng mga flood control projects, 5,500. Ni isa, wala tayong nakikita na. And more. And more. No? Under construction. Ngayon, biniblame na naman niya yung previous administration dahil hindi raw na-maintain yung San Juanico Bridge. Samantalang doon nakatira yung Speaker of the House na si Martin Romualdez. Di ba? So, ito talaga, wala na sila iba kasing maipakitang nagawa. Ay, sisisi na lang nila lahat. May isang sa mga Duterte. Merong gustong ipatanong yung mga taga Mindanao sa inyo, Banat Bay. Kasi ito, walang halong biro ha. Narinig kasi nila sa speech ng presidente na wala daw problema sa baha, ipunin daw yung tubig para magamit sa tag-init. Hindi na, wag yun may kasabot, anak. Hindi namin maintindihan yan eh. Kaya baka gusto nyong tulungan kami intindihin yun. Hindi ko rin maintindihan yun kung paano although kasi meron talagang ganun na yung nire-recycle. Pero wala tayong technology na ganun sa ngayon. So, bago sana siya nagsasalita ng ganun, dapat inano niya muna. Tiningnan niya muna kung meron ba tayong kakayanang gawin yun. Kasi salita siya ng salita Tapos eto sa akin may may mga urgent pa tayong problema na dapat sana pinagtutuunan ng pansin. Halimbawa, yung sa monkeypox, di ba? Dapat ngayon pa lang nire-research na nila yung bakuna. Kasi ang balita ko dyan, wala tayo Tapos hindi tayo pa kumukuha. Hindi pa tayo bumibili. Hindi katulad nung kay Pangulong Duterte, talagang ginawa niya ng paraan. Through the help of China rin. At the same time, yung sinasabi ng DOH, na 500% ang tinaas ng HIV. I mean, sandali, alam nyo ba na tayo lang yun? Sa buong mga bansa, tayo lang ang tumaas ng ganun. The rest, bumaba. May problema tayo. Ang nakakalungkot dito, sa Gen Z to. So, ibig mo sabihin, mga bata, ibig mo sabihin, ganun nakapolluted yung mga kabataan ngayon. At sabi nga ng DOH, wala naman sa pagdidiscriminate, Pero nandito sa area ito ng mga LGBT. Tapos 95% banat, no? Byron, is 95% boy to boy. Yun na nga. So, dapat sana, yun yung mga bagay na pinagtutuunan ng pansin. Alam nyo sa ibang bansa, educated na sila in terms of using protection and everything. Dito wala. Dito parang factory ng bata. Kung hindi factory ng bata, factory ng Barbie. So talagang, hindi ho sa ito. Ayoko na lang siyempre pangalanan, pero it's a fact. It's not an insult, it's a fact. May problema tayo. Ang laki nun. Pero hindi lang yung HIV ang may alarming increase, no? While other countries na-eliminate na nila yung rabies. Yes. Yung rabies cases natin tumataas din.
Kasi nga kulang din yung information drive, yung proper Sino nagpapakalat yung 300 mahigit ang alin? sa batasan? Rabbit ba 'yon? Oo. Yung mga buhaya doon? Hindi. May mga rabbits ba 'yon? Di ba? Attack dog. Di ba? Okay. So Hindi, kaya- yun na nga, no? At balikan ko yung sinabi ni Banat, no? Sa panahon kasi ni PRRD, meron na talagang repatriation mechanism. Nakaset na lahat eh. Kahit sinong presidente, kahit Hindi, sinong nakaupo dyan, pag na-activate yan, automatic Hindi na. lang kay PRD, kahit ng panahon ni Gloria, Oo, panahon ni Gloria. Pinoy. Oo. In Ngayon wala fairness, Ngayon lang wala. Ngayon wala. Wala talagang mechanism for repatriation. I-connect natin yan kung bakit ganon. Ang sinasabi lang kasi natin, yung utang tumataas. Yung serbisyo hindi. Nung panahon ni PRRD, kung umutang man siya, nararamdaman ng tao. Inuuwi yung OFW, nagre-rent ng eroplano, bumibili ng bakuna. Ito wala. Literal na wala hong serbisyo sa tao. Utang lang. Tsaka Banat Bay, nung panahon ng COVID, yung mga OFW, hinahouse pa ng gobyerno. Yung mga uwi, ano yun hotel yun, na kina-quarantine nila for 2 weeks. Imagine kaya nga, di ba, si Arnel Ignacio, gusto nga niya na sarili na natin. Para, Kaya nga nabili yung kaya siya para pagtayuan ng halfway house ang problema, mayroong hindi kumita kaya umangal Ayun lang. Pag nag-perform ka sa gobernong to, tiyak matatanggal ka. Dapat ang talent mo ay para kang asong ulol. Wala kang pakialam sa batas. Kaya Tomas Gawin mo Rabis- lang inuutos nila, mapopromote ka. Kaya ang nakikita natin in the last 3 years, kung tingnan natin si Duterte, build. Sa ngayon, iba. Destroy. Demolish. Kay Tatay Digong, inspire and serve. Ngayon, bahala kayo. Anong gagawin natin? So, in short, in the last 3 years, wala po tayong nakitang magandang nangyari sa buhay ng mga Pilipino. Ang nangyari lang, Mayroong i-announce sa zona. baka meron. Yung Basta mga- ang alam ko lang, kung gusto mong makapasok sa gobernong to, isa lang ang kailangan. Makapal ang mukha mo at sinungaling ka. Tiyak, promote ka. Ito pa. Ito pinaka-importante ngayon. Kasi ito ramdam sa ngayon eh. Ang pinakamalaki nating problema, tataas ang gasolina ng 5 piso. At Hindi yan lang. ang dapat gawa nilang paraan kasi tuloy-tuloy yan. Sir, sinara na yung Strait of Hormuz kanina. Oh. Hindi lang 5 piso yan. 20 So, pesos daw yan, Coach Oli. At saka hindi lang ngayon, dire-diretso. So anong gagawin ng gobyerno? Yan ang pinakamalaking challenge ni BBM dyan. Tapos kasabay pa ng tataas ang gasolina, may fact-checker pa. Ano yung fact-checker? Baha. Isipin mo, ang taas ng gasolina, naipit ka sa baha. Masakit yan Masakit yan sa mga ordinaryong Pilipino. Kahit na nga nasa middle class ka, ay alam ko yan, yung 5 piso masakit na eh. Yung 20 pesos pa, wala nang alisan ng bahay nito. Eto pa, alam nyo ba na wala na tayong oil reserve ang gobyerno? Sa private na lahat yan. Pero dapat sa under oil deregulation law, kailangan meron tayong imbak, di ba? Na at least umabot ng ng 1 buwan. Yung Meron dapat yung DOE. Sino bang DOE ngayon? Wala na si Popoy Lutilla doon, di ba? Nandun pa rin. Hindi na Wala na, no? Hindi ba si Lisa? Hindi. Lisa. Si Lisa, yung best friend mo. Nasa California yun eh. DOE ba yun? Hindi niya best friend, yung best friend nito yun. Di ba pinagsamahan kayo nun? Oo. DOE o baka DOE? O kaya nga ang isang issue ngayon, remember nung Yolanda, sabi nila, naku po, kung ang presidente natin ng Yolanda ay si President Duterte, sigurado napaghandaan yan. Kung nung nag-COVID ang presidente natin si Pinoy o kaya si BBM, naku po, sigurado problema yan. Ito ang pinakamalaking problema. Malaki to ha. Oo, kasi ang problema natin ngayon, with all the problem sa buong mundo, ang presidente natin si Bongbong Marcos. So, papaano tayo makakaraos nito, Sir Jay? Ako may suggestion. Instead na yung baha, gawing tubig, gawing gasolina. Ganda yan. Para, di ba, bumaba yung gasolina? Oo. Ganda yun.
Paano gagawin? lang sindihan. Yun ang alam. Pero seryoso ha. Baka kasi yung mga nanonood sa atin, baka sabihin lang, nagbibiro kayo. Mabigat ho yung pang nangyayari ngayon sa mundo. Yung pagsasara ng Strait of Hormuz, ibig sabihin walang lalabas na crudo mula sa Middle East. So kung wala... Sige nga, Sir Jay, paliwanag mo kung ano ba yung sinasabi mong 20% sinara? ng Yan. 20% Yan ho kasing ng oil Strait of supply, Hormuz, dyan ho dumadaan ang lahat ng barko. Lahat ng kargamento. Pag lalo na lang is galing Middle East, kontrolado po yan ng Iran. So pag walang langis na lumabas, walang langis na darating dito sa atin. Oh, so pag wala ng paano tatakbo yung mga sasakyan? Paano tatakbo yung mga planta ng kuryente? So yan, mabigat ho. Yan ang yan ang beauty sana ng independent foreign policy ni PRRD. Kasi while 20% of the world oil traffic comes from the Strait of Hormuz, 80% and kasi yung China bumibili siya ng 90% of yung kanyang consumption from Russia, which is actually cheaper. Ngayon ang ginawa ni Bongbong Marcos, inaway niya yung China, inaway pa niya yung Russia, pinapunta dito si Zelensky. Paano yun? Di bibili ka doon sa mas mahal na mga langis galing sa mga Arabian at saka Western companies. So again, ito lahat to konektado no? Yung pagiging bilang pangulo, hindi mo lang titingnan yan sa iyong local na pananaw. Kailangan mo rin ang mabuting pakipag-ugnayan sa lahat ng mga bansa, lalong-lalo na yung mga bansa na may kailangan ka. Kasi tayo, we are a net importer of everything that we consume for the last 25 years. Lahat ng kinukonsumo natin, inaangkat natin. So huwag kang magtaka kung bukas makalawa, uuwi ka ng Baguio, nakasakay ka ng motor. Nakahabal-habal ka. Kasi yun lang available na kaya magpatakbo ng Tingnan mo, motor, Boss gasolina. Jay, noong isang linggo ba yun, Boss Dada? 10 billion worth of shabu was seized sa isang fishing vessel doon sa Zambales. Kung nagsiship ka ng ganun karami, ibig sabihin, merong consumption dito. Merong market. May market ka. Ngayon, meron namang nagsabi, si Claire Castro ata yun, na parang nababahala sila doon sa mga bata na nalululong doon sa scatter. Isa pa yan, yung online gambling, yung online casinos, no? Sila naman ang nagbigay ng permit Yun na nga Yung IGL, di ba? Yun na nga, IGL. No? It was supposed to be PIGO, no? As opposed to POGO, no, offshore. Pinalitan nila ng PIGO, Philippine Inland Gaming Operators. Hindi maganda tingnan kasi inland gaming, ginawa nilang IGL, Internet and Gaming License, no? Yun na yun, no? At sino ba yung nakabenepisyo dyan? Yung mga oligarko din naman, ang mga may-ari ng mga napakalaking mga online casinos. Yung may girlfriend na sexy. Yun. Di ba? Di ba yun? Ang problema Sino yun? Ang problema sa Tatakbong Pogo dati, speaker ata ang nagsusugal, foreigner. Nung panahon ni PRRD. Sa ngayon, Puro Pilipino. ang mga pinagsusugal, yung mga Pilipinong halos hindi na makakain ng 3 beses sa isang araw. So talagang hindi maganda ang policy ng gobyerno sa ngayon na ginagawang sugarol ang mga Pilipino hindi naman umuusad yung economy natin. Kasi nga yung GAA mismo natin pinagnanakaw very Meron corrupt. pa bang natira? Wala na yata, Sir Jay. Kasi sabi, by the end of January, di ba, 80% na na-release. By April, 85% something. Nung January, end of January, 80. Dating April, nadagdagan ng 5%. 5%. So wala nang natira. Tapos gusto pa mag-barangay election. merong last week, merong statement yung Bureau of Treasury na there will be some fiscal tightness in the coming quarter and in 2026 nga, no? Mukhang sisikip yung fiscal space natin, yung pera ng yung income, no, ng bansa, no? Ibig sabihin, gusto na naman nilang hihingi siguro ng additional increases sa budget in 2026, no? Yan ang gusto kong marinig sa SONA. Magkano ang hihingi nilang budget at saan kukunin yung pera? Dahil ngayon, deficit spending na tayo .
Oo. Pero merong ano daw merong isang view dyan na yung nahuli daw sa Sambales, pang SONA. Wow. Ah, kaya pala. Sabihin, galing na daw. Ito po ay ano lamang, alleged lang na isang narinig ko. Sabi parang galing daw din yan sa loob. I mean, huli na. Dinala lang doon. Para may pagmalaki. May pagmalaki. report. Tanim Pang huli, SONA. bale, tanim Kasi huli. naman yung kikitain doon Kasi pag walang- sa zona. Kasi walang Wala, identity. excess lang yun, excess. Hindi pinakita yung Walang identity. drug lord, oh. Wala. Even the fishing vessel, hindi pinakita. Kahit Sure ba naman tayo na talagang... Kahit naman sa litagtag, hindi naman pinakita kung kanino yung Yun na nga. may-ari. Palagi lang may huling malaki, pero wala. May sinasabi ang baby ko. Sorry. Sure ba tayo na talagang makatotohan ng kargamento yung kanilang nahuli? Baka tawas yun, ano? Testingin nila. Malalaman. pag tinesting Baking nila. soda. Yun lang naman hindi natin sinasabing totoo po. Yun po ay isang opinion lamang ng isang tao na narinig ko na ganun daw. Na posible Malalaman natin sa 28 ng Hulyo. pagka pinagyabang. Pag pinagyabang. Yan na nga. Pero ba't walang nahuhuling mga lord. boosters? Personality, oo. Oo, di ba? Alam mo yung ganun. yung Kahit may-ari. walang- Oo, bakit wala? Ba't puro vessel? Kita mo kayo ni Banat Bay, di nahuhuli. Andali, Ay! may SONA ba? Oli, ba't ka lumayo? Ang layo mo Sabi may zona 28, di ba? July? Iba pa yung SONA sa podcast. Kasi hindi ba mas magastos Ano yung kung... podcast? May podcast siya yung Mga ini-interview siya interview na... Na ilang part, wala namang kwenta. Pinutol-putol pa. Pero alam mo, in fairness mas magaling yung babae mag-promote kaysa kay Anthony Taberna. Kasi talaga ang sinasabi mo si Cheryl. Cosim. Magaling mag-promote, ang galing. Sino ba dating boyfriend ni Cheryl? Hindi ko alam Romnick. Si Romnick. Hindi. Hindi ba? Boyfriend, girlfriend na ng mga journalist yan, Sir Che. Baka May alam yan. Baka iba makalungkot yan, ha? Baka kasunod na yung mga girlfriend mo, ha? Huwag kayong ganyan. Bibigyan ko kayo ng jacket. Ay, ganun ba? Hindi, pero alam mo, Namimili ba ng jacket yung boyfriend? matindi talaga yung epekto nitong gera sa atin. Na hindi ko maintindihan bakit parang wala. Parang mas busy pa sila sa impeachment. Mas busy pa sila na sagutin yung mga pronouncement ni Claire Castro. Mas busy pa sila na i-debunk o sabihin yung mali. Hindi kaya Banat Bay napupolitika din yan? Kasi di ba ang OFW, Duterte yan. So bakit ko nga naman pa-prioritize mga yan ayaw sa akin ng mga yan? Duterte Parang yan, di ba? ginagantihan, ganun. Oo, pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede. Pwede.